na ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka kang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirahin nyo yung tangal na mga kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said, yes. Hindihan ba? Mga government employee, walang puntahan. Ano na lang yung mga tao dyan sa daan? Yung mga tao na walang kilalang vice president, walang kilalang politiko. Saan sila papunta? Okay. So, it's inconsolable. Can I just, moderate? JC, ako na lang mag-moderate. You can hear me, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Jason, you're raising your hand. Yes, ma'am. May question po. Sa Yes. nangyayari po ngayon, dito po sa Office of the Vice President, at ngayon, tinap na po nila yung mga kapulisan. Can we still trust this government, ma'am? Sinabi kayo na ako nagpe-preside. Hindi. Okay. Yes, sinabi ko na yan noong press con ko, di ba? Don't recognize anybody above me. Lagi nilang sinasabi disrespectful kami. Di ba? Sila yung disrespectful sa opisina ng Vice President. Kung
Kung ano yung ginagawa nila sa amin, yun lang din yung ginagawa namin sa kanila. Diba? Nagagawa ko yun. Kasi Vice President ako. Pero isipin nyo, yung ordinaryong mamamayan, magagawa ba nila yon? Hindi. Tumatahimik na lang, tumitiklop na lang. Look at Secretary Harry Roque. Yeah. Ayaw umalis noon sa bansa. Kasi yung mga anak niya maiiwanan. Pero look at him. Umalis na lang. Umalis na lang. But no. Hindi. Bastos sila. Bastos din kami. Okay? Yes, Red. You raised your hand. Ay, Ma'am, good morning po ma'am. Sorry to ask this question kasi of course after this po ma'am magkakaroon naman po ng statement yung mga congressman natin, Yang Gun, sasabihin nila it's all drama and all. Ay siguro ma'am agahan niyo na po siguro i-rejoinder sa kanila kasi I know na after this, ma'am, magkakaroon na naman po sila ng statement, parang babaligtad nila yung sitwasyon at babaligtad nila yung opisina ninyo, ma'am. Siguro that's for me, for my edito, for my Asan last yung question. nagtataas ng kamay na icon? Okay. Kumakit. Ay, sorry. Hold on na. Okay. Yes. Kasi ganito yan. Alam natin lahat, di ba? Sobra kahayahay ang House of Representatives. Wala yan silang trabaho ng Friday. In fact, inaantay namin ang request, ang MR ni Attorney Lopez. Sandali, kumakatok siya. Maharlika, nakita mo na? Yeah, can I ask something? You saw the ano, nasa Yeah. yung art. Nicole? Yeah. Excuse me. Siguro, Excuse me po. titake ko na yung opportunity habang oo, nakita ko na. Pwede, sorry na magsalita. Magandang araw po sa inyo lahat at lalo sa ating Vice President, Inday Sara. Ako po ay nalulungkot actually. I'm very emotional right now na nakikita ko si Attorney Lopez na ginaganito. Nabanggit nga kanina ni Inday Sara, kanina na look at Harry Roque, na talagang ito po ay political harassment. Ang ginagawa po ng gobyernong ito kay Attorney Lopez sa atin lahat dito, sa kay Inday Sara, ay ginagawa din nila sa akin. Ititake ko na yung opportunity dahil po ang mga appointee ni Marcos Jr., katulad ni Mel Robles at si Zaldico, ako po ay kinasuhan dito sa Amerika. Ginagamit nila ang pondo ng bayan para ako harasin, habulin dito sa Amerika, kahit dito ako nakatira. Dahil lamang sa pagsuporta ko sa taong bayan at sa mga Duterte. So ang tanong ko nga po dahil sa lahat dito, Inday Sara, kay Attorney Lopez, but right now she's suffering, ano ang endgame ng taong bayan? Kitang-kita na po natin political harassment. They're like a thief in the night na mag-i-issue nitong instruction na ilipat sa Women's Correctional si Attorney Lopez. Sabi nga, actually ongoing yung vlog natin, na hindi po siya convicted, na si Franz Castro ang dapat nandoon at hindi siya nalitis sa kahit anumang hukom. Hindi siya nabigyan ng anyway, wala po siyang kasalanan. So, ang punto ko po dito, sobra na. Ako po bilang isang supporter ng bayan, not only sa mga Duterte, 2 years na po tayo nagsasalita dito. Ang Vice President natin hinaharas, ang mga inosenteng tao hinaharas. So, ang question ko, kagalang-galang na Vice President Inday Sara, ano po ang endgame ng taong bayan? Sa inyo po kami kumukuha ng lakas para magkaroon pa ng hope ang ating bayan. Kayo po mismo, Vice President, inaatake, hinaharas ng nating kaalyado. Saan kami? Saan yung mga ordinaryong citizen? Saan na po lalapit? Lalo na yung mga OFW at nasa Pilipinas po. Ay, sorry. Sorry, dalawa kasi kaming lawyers working here.
Ako yung nasa loob na lawyer, nasa loob ng room, and then there's another lawyer outside of the room. So dalawa kami na nagtatrabaho. So yes. So alam namin na walang trabaho ang House of Representatives pag Friday. And then suddenly, kanina, yun na nga, sinabi niya kung anong nangyari dito na side. Tinawagan niya ako, sabi niya, you need to come because I need a lawyer. So pagdating ko dito, I told them I'm the lawyer. Pumasok ako, and then I read the order. And then while I was reading the first order, another order came in. And then, nakita ko doon sa order nila na parang by unanimous vote, parang ganyan. And then sa akin naman, parang paano kayo nag-meeting? Wala nga kayong trabaho pag Friday. Sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat, sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday. I'm not saying na bawal yan,